Hello mga ka-DDS. Dito na naman tayo upang pag-usapan ang tungkol sa pag-question ni Miss Gitonji dun sa appointment nga ni Miss Muka Uson. Yung nangyari po sa actually pasalamat pala ako unang-una kay Miss Maharlika, Madam Maharlika, for posting the video online sa kanyang blog page sa Facebook. At doon nga nakita ko yung engagement between Miss Madam Maharlika at saka Miss Gitonji. Kung saan makikita po natin na si Gitonji po ay kinu-question nga yung pagtalaga kay Miss Muka Uson ng ating Pangulo na si President Duterte. At sinabi niya doon na what qualification she has in order to serve in a public office. Tapos siya mismong sumagot and she answered by saying na medicine, right? So sa palagay ko, in my own point of view, there's no such law that says na when you are a graduate of any medicine course, you are not entitled to serve in a public office. Kasi walang batas na ganun sa totoo lang There's no such law. You can never find such law, that prevents any Filipino citizen to serve in a public office. Na kung saan ay hindi nga po pwede kung graduate ka ng medicine o kung ano ka. Kasi pwede kang, when you are a degree holder, or any degree that you obtain, you are entitled to serve in a public office. If the president himself, appoints you to serve in any public office, pwede yun Walang sinasabi ang batas na once you are a graduate of medicine, you are not qualified to serve as public servant. Walang ganun Kaya alam mo, sa totoo lang, nakaka-high blood yung video na yun When I watch the video closely, na parang kahit sinong tao, talagang ma-high blood ka. Kasi parang ang dating dun ni Miss Gitonji parang unprofessional parang light-mindedness, may light-minded yung kanyang narrow-minded ika nga. Hindi niya lubos na maunawaan o maintindihan kung may punto ba ang presidente natin sa pag-appoint kay Miss Muka Uson. Kasi wala naman talagang batas na gano'n na pinagbabawal ang sino man na mag-serve sa public office if you are a graduate of medicine Kasi kahit anong kahit anong degree meron ka, whether you earned bachelor's degree, you are a law graduate, you are a graduate of, dentistry. If the president appoints you, there's no such law that impends you from being appointed. Kasi nga pwede Kasi ang unang-una, the primary requirements in order to serve in a public office is that you should be at least a native-born Filipino. Si Miss Muka Uson is a native-born Filipino. That's the yan yung unang-una na talagang pwede siya. Pangalawa, she's a degree holder. So, at pangatlo, fix ang kanyang pag-iisip. Kaya dapat lang respetuhin ni Miss Gitonji yung appointment ng ating Pangulo dun kay Miss Muka Uson na naging one of the members of the MTRCB. So, yun po. Katangahan lang yung kay Gitonji. Hindi niya kasi muna tinanong yung sarili niya kung tama ba yung tanong niya dun sa engagement nila ni Madam Maharlika dun sa Philippine Consulate sa LA. Kasi katangahan talaga yun sa totoo lang Kahit sinong taong tanungin mo dun, ang nangyari, parang ang dating dun unprofessional ika nga Sayang lang, she is a former, well-known Philippine actress, and at the same time, she's a degree holder. At ngayon, siya nasa US. She's already in the US. Pero yung tanong niya, talagang mapapa-high blood ka kung talagang naintindihan mo kung may utak ka
talagang ma-high blood ka dun sa tanong ni Miss Gitonji. Kaya itong video na to, this is a rebuttal video on the questioning of Miss Gitonji over the appointment of Miss Muka Oson. Kaya ginawa ko ang video ito in order to rebut her questioning. Kaya sana mga ka-DDS, sa mga supporters ni Miss Madam Marlica at sa lahat ng supporters ni followers ni Miss Muka Oson, sana po antabayanan pa po natin yung mga susunod na kabanata. Marami pang mangyari. Hindi pa to, kumbaga, we are just at the outset of war. Hindi pa to, this is not the end of the war, you know. We are only at the outset. Nasa ano pa tayo nasa simula pa lang tayo Marami pa tayong dapat nang tabayanan at paghandaan natin in order to fulminate lahat ng political rivals ni Presidente Duterte. Kaya tayong mga supporters ni President Duterte, lagi tayong handa in order to rebut dun sa mga, lahat ng binabato sa kanya na pawang kasinungalingan. Kaya ako, nawalan ako ng public trust sa mga natin, sa mga media, especially yung mga bayarang media, na mukhang pera nga, ika nga, na nagpapublish lang sila kung sila'y bayad at ang pinapublish nila ay puro kasinungalingan, puro walang katuturan, kumbaga Kaya tayong mga ka-DDS, mga supporters ni Miss Maharlika dyan sa buong daigdig, sa lahat ng OFW, sana po'y ipagpatuloy natin na suportahan nating Pangulo hanggang sa huli. Kaya nagpapasalamat din ako pala kay Miss Madam Maharlika dahil talagang isa sa tunay na makabayang tao, bagamat siya nasa US na ngayon and she is a dual, a holder of dual citizenship, both American and Filipino, but then nakapokus pa rin yung kanyang attention sa sa internal affairs ng bansang Pilipinas. So at dun pala kay Miss Muka Oson din, marami pong salamat dahil bihira lang ganyang tao na makikita mo na talagang, kumbaga, siya ay nagtatrabaho upang ipagtanggol ang inang bayan at upang, tuligsain lahat ng mga political rivals na ating Pangulo na walang ginagawa kundi ang siraan ang ating Pangulo. Kaya po marami pong salamat sa inyong, sana'y panoorin nyo ang video ito. At sabi ko nga, ito rebuttal video dun sa questioning ni Miss Gitonji. Kaya po mag-ingat po tayong lahat. Sa lahat po ng, way back home, sa lahat ng mga kababayan ko sa Pilipinas, magandang gabi po sa inyong lahat. At dito sa Middle East din, magandang gabi. At sa Amerika, magandang umaga sa inyong lahat. Yun lang po. Maraming po salamat.